Sa pong pinagpalang araw sa ating lahat, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Sabi ng iba, life is hard, but God is good. Purihin ang Panginoon at binabati ko po ang lahat ng mga masusugid na sumusubaybay sa ating discipleship training na ginaganap tuwing Martes at Huwebes ng alas 8 ng gabi. Ang layunin po ng discipleship training na ito ay patuloy tayong pagtibayin, palakasin sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa ating relasyon sa Diyos at sa salita ng Panginoon. I strongly believe that we become lovers of God and lovers of His Word. These two things, or these two kinds of character is inseparable. If you say that you love God, then you also have to love His Word. So, binabati ko po ang lahat ng ating mga kapatid dito sa Pilipinas, mula GMA, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganon din sa lahat ng mga kapatid na nasa iba't ibang bansa, sa iba't ibang dako, lalong-lalo na ang mga kapatid na patuloy na sumusubaybay sa ating discipleship training. At dalangin ko, kayong mga nariyan sa iba't ibang bansa ay pakaingatan kayo ng Diyos. Ang gawa ng inyong mga kamay ay pagpalain ng Panginoon at patuloy kayong pasaganain ng Diyos. Okay, so lalo na po dyan sa Taiwan, sa Spain, sa Canada, dyan sa New Zealand, sa US. Yung iba nasa Ireland, yung iba nandyan sa Qatar, sa Kuwait, yung iba sa Saudi Arabia. At mayroon din po tayong mga tagapanood sa Italy, no? Mayroon dyan sa South Korea, sa Oman, sa Yemen. Pagpalain kayong lahat ng ating Panginoon. And of course, binabati ko rin ang ating mga kapastoran na patuloy po na sumusubaybay sa ating discipleship training. Ang mga teaching po na ito ay maaari nyo pong gamitin din sa inyong mga churches. Ano? Ito po ay available sa YouTube. Available din po ito sa Facebook. Bago tayo magpatuloy, akin pong inanyayahan ng bawat isa na samahan niyo po ako sa pagdulog sa banal na trono ng ating Panginoong Hesukristo upang tayo po ay dumulog sa pananalangin. Manalangin po tayo. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataong ito na inyo pong ipinagkaloob sa amin. Salamat po na kayo ay nariyan upang kami ay samahan, upang kami ay patuloy na palakasin. Panginoong Diyos, sa mga sandaling ito, kami po ay dumalapit at nagsusumamo, nagpapakumbaba sa inyong harapan. Unang-una, amin pong inilalapit sa inyo ang bansang Israel na kasalukuyan pong nasa digmaan sa ngayon. Dalangin namin, Lord, ang iyong habag at biyaya minsan pa sa inyong mga lingkod. Ang dalangin namin, Lord, bless Israel. At ang dalangin din po namin na ang gyerang ito ay magwawakas sa lalong madaling panahon. Anuman ang gawa ng kaaway, anuman ang inihasik ng kaaway na kaguluhan, ito po ay iyo pong tutuldukan bilang Diyos na mayroon pong tipan kay Abraham, at kayo po ang magtatanggol sa iyong minamahal na bansa. And Lord, I also pray that we will also learn their lessons, Panginoon, because we know that all things that happens, mayroon po kayong ginagawa at mayroon po kayong layunin. Ganun din po, O Diyos, dinadalangin namin ang lahat ng may mga karamdaman sa gabing ito. Lord, we pray for those who are sick. Your divine healing shall be upon them right now. In the name of Jesus, from the top of your head down to the sole of your feet, receive your divine healing in the name of Jesus. At ganoon din po, Panginoon, dinadalangin ko rin po, O Diyos, ang lahat ng may mga pangangailangan. In Jesus' name, we pray for your divine provision to be upon them right now. In the name of Jesus. Lord, whatever needs they have, in Jesus' most powerful name, we pray that you will open the heavens, because we believe that the earth is the Lord's and the fullness thereof. In the name of Jesus, all provisions will be met at this very moment. In the name of Jesus, those who are having problems with their relationships, those who are having problems, Father God, in their emotions, we just pray, Lord God, that you will establish and empower them to overcome all challenges in life.
Father, I also pray for the church, your church on earth. We pray that we will go back to our vision. We pray that we will go back to the Great Commission that we will save souls and allow them to enter into the kingdom of God. I pray that you will give us the burden for the lost, so that we will be able to advance the kingdom of God. Kingdom advancement is not just invading places, but kingdom advancement is simply sharing the gospel of the kingdom to every person and allow them to establish the rulership of God in each of their lives, and that is kingdom advancement. Father, we also pray as we study your word, speak to us in a very powerful way. From the beginning until the end of our study, God, Holy Spirit, Lord, reveal to us the word that we need to receive, the revelations that we need to receive in order for us to be established in our faith. And Father God, in the name of Jesus, we pray that you will also pour out your wisdom, understanding, and knowledge, so that all of us will be able not just to be blessed, not just to be built, but we will be transformed by the power of your word. Help us not just to be hearers, but make us doers of your word. I bless and pray all pastors listening right now, together with their families, together with their congregations, that you will bless them mightily and powerfully. This is our prayer in the almighty name of our Lord and Savior Jesus Christ, and of the blessed people of God declare, Amen and Amen and Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Oh, hallelujah. This is a day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Every day is a perfect day because the one who made this day is a perfect God. So, purihin po ang Panginoon sa mga kabubukas pa lamang ng kanilang Facebook. Live rin po tayo ngayon sa YouTube. Please do us a favor to share this message to your friends and to your loved ones, so that they will be able to hear the word of God. So we are in the continuation of our study, winning the battle from the inside out. We believe that the battle, as long as we are here on earth, the battle that we're facing is so intense, lalong-lalo na po sa malapit na pagdating at pagbabalik ng ating Panginoon. Ang bawat labanan ay paigting ng paigting. But as we study the Word of God, there are only three main sources of the sufferings of every troubles of every believer, and that is none other than the devil and the world. And the most dangerous and the worst enemy of every believer of Christ is none other than his flesh. Sabi ni Charles Spurgeon, self is the worst enemy of every Christian. Totoo po, because ang ating laman ay pansamantala, temporal po ito. Ito po ay nagmumula sa lupa, babalik sa lupa. At ang temporal nating laman, ang ninanasa po nito ay mga temporal na bagay. At ang mga temporal na bagay ay matatagpuan mo sa sanlibutan. At ang sabi sa 2 Corinthians 4:4, ang sanlibutan po ay pinapangunahan at pinagaharian ni Satanas pansamantala. So ito po ang dahilan kung bakit ang isang mananampalataya hindi po makaayago at hindi makalago, lumalago sa kanyang pananampalataya, because the moment na siya po'y mag-give in sa desire ng kanyang flesh, ang kanyang flesh siya po'y dadalhin nito sa world, sa mundo, at ang mundo naman na pinangunahan ni Satanas, siya naman ang maglalagay ng foothold, at kung itong foothold na ito hindi po madil agad at maalis, magiging stronghold. Kaya mayroon po tayong mga tinatawag na carnal believers, worldly believers, because they are serving God at the same time doing the things of the world. Ang ganitong klaseng mga mananampalataya or kalidad ng pagiging mananampalataya ay hindi po pwedeng pakinabangan o magagamit ng Diyos sa kanyang ubasan. Sapagkat ito po ay, ang tawag ko po rito, a very dangerous vessel. There are only two kinds of vessel mentioned in the book of Timothy, a vessel of honor and a vessel of dishonor. Ang isa pong karnal, nabubuhay pa sa laman, at the same time naglilingkod sa Diyos, is a very dangerous vessel. Why? Because the Spirit of God can operate in the life of that person. Same as the evil spirit can also pass through his life. So dangerous po siya because
both the Holy Spirit and the evil spirit can operate in his life. That is why we came up to this study, winning the battle from the inside out. If you want to be victorious, you need to be victorious first in the Spirit so that your internal battle, pag ito po iyong naipanalo, it will be easy for you to win your external battles. How can you win your external battles if you can never win your internal battles in the Spirit? That is why we've studied in our previous discussion that there are biblical prescriptions on how to defeat the flesh. So I hope that you will take note of this and then apply it in your life, in our lives, so that we will be able to defeat this flesh. I know that as long as we are here on earth, we need our body. Why? Because tangible ho ang mga bagay sa mundo at kailangan natin ang ating katawan, ang ating laman. Subalit, kailangan nating ma-influence ito ng salita ng Diyos, ng presensya ng Diyos at ng intimacy natin sa Diyos upang ma-adapt nito ang environment ng Diyos, ng salita ng Diyos at presensya ng Diyos, hanggang isang araw kanyang ma-master, kanyang ma-adapt ang environment ng presensya ng Diyos at mawala na siya ng gana sa sanlibutan. Kaya nga, ini-encourage tayo ng Bible sa Joshua 1:8 to meditate the Word of God day and night so that you will be able to do everything written in it and our lives will become prosperous and successful. Kaya nga ang kaaway, palagi niya tayong inilalayo sa oras ng pananalangin, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. The devil is keeping many people, especially believers, busy. At ito naman ang kinakatwira natin sa Diyos. Pasensya na po, Panginoon, kasi ako po busy-busy, hindi ako makakarinig na makadalo ng gawain, hindi ako makakapakinig ng salita ng Diyos. You are killing yourself. If you're doing that, you are the one. Makinig mabuti. Ang prayer po natin ng isang mananampalataya, ang panalangin po'y paghinga sa spiritual. So if you do not pray, you intended not to pray because you have this reasoning that you are too busy, you are allowing the devil to take your breath away. Pagkaintindihan tayo. Pag isang mananampalataya hindi nananalangin, ibig sabihin, hindi na siya humihinga. Ang pananalangin ho, ito po ay responsibilidad ng isang mananampalataya. Ang paghinga ay responsibilidad mo, hindi akong hihinga para sa iyo. Pag hindi ka nananalangin, dahil mas pinapakinggan mo ang sinasabi ng laman mo, na pagod ka na, maintindihan naman ng Diyos, hindi po maintindihan ng Diyos. Kasi ang Diyos mismo nagutos, manalangin ka ng walang patid, huminga ka ng walang patid. Sa bawat aksidente po, pag mayroong aksidente, pag dumarating ang mga rescuer, ang una nilang chinecheck yung vital signs, yung pong paghinga. Isa pong tandaan ng isang Kristiyano ay healthy. Siya po ay mayroong pong consistent at deep na prayer life. If you're listening to me right now, you are no longer praying. Your prayer life is not consistent. At the same time, you are just praying out of obligation. You are now having a hard time. Hindi po katakataka kung bakit madali kang matukso. Bakit? Because your prayer life is having a problem. Nakaintindihan tayo. Again, sa akin personal ko po itong pagkaunawa, prayer is the breath of every believer. The moment you intentionally you do not pray because mayroon ka mga katuwiran ng laman mo, isa lang ibig sabihin yan, you're allowing the devil to take your breath away. A breathless person is a dead person. So, huwag natin hayaan na patayin ng demonyo yung ating laman ay yung ating espiritu na mayroon tayong cooperation. Kahit gaano ka ka-busy, kahit gaano ka kapagod, ipakita mo sa Diyos, Panginoon, mananalangin pa rin ako kasi ang pananalangin ay pagkonekta sa Espiritu Santo, sa iyong espiritu, sa iyong agenda. At doon ka ng Diyos palalakasin. Pangalawa, salita ng Diyos. Ang liwaliwanag ng sabi ng Panginoon, man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God.
Hindi na po pwedeng ipangatwira ng isang mananampalataya na sasabihin niya, hindi ako makapag-aral sa salita ng Diyos, hindi ako makapakinig kasi malayo ang church. Dinadala na ng Diyos sa bahay mo mismo ang salita niya. Subalit, dahil sa laman mo, yung laman na yan, kung ano-anong inaatupag sa halip na makinig ng salita ng Diyos, inaatupag ang mga bagay na pansamantala. Tandaan niyo ito mga kapatid, hindi na po demonyo ang nagpapahamak sa isang mananampalataya. Ang sabi ng Hosea 4:6, my people perish because of lack of knowledge. Lack of knowledge simply means ignorance. Ignorantehan na ho sa salita ng Diyos ang nagpapahamak sa isang mananampalataya. Sa isa pong mga ngaral, ang sabi niya, the Greek word of ignorance is darkness. And the devil is the prince of darkness. I don't care if you're a believer, if you are ignorant in the word of God, then the devil is overpowering you. Knowledge means, in the Greek, knowledge means light. And the word of God is light. Psalm 119 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. That is why the devil is trying to do everything just to keep you busy so that your body will be tired, you feel fatigued. Kaya ang ginagawa mo, sa halip na makinig ka ng salita ng Diyos, dahil pagod ka na, natutulog ka na lang, nananakawan ka ng pagkain mo. Makinig kang mabuti. Hindi lang sa tinapay, hindi sa pera, hindi sa bagay sa libutan ito, mabubuhay ka. Kundi mabubuo ang buhay mo sa pamagitan ng salita ng Diyos. At yun ang kinakat off ng demonyo sa buhay mo. Ang salita ng Diyos katulad nito. Kaya hindi ka nakikinig kung ano-anong ginagawa mo sa bagay, sa mga bagay sa libutan ito, you're just feeding your flesh. Your flesh will return to dust because it came from dust. And your spirit will return to the Lord. Tsakin mo lang pagbalik ng espiritu mo sa Diyos, punong-puno ng salita ng Diyos, hindi bokya pagdating doon. Nagkaintindihan tayo? These two things, your prayer life and your word life, kinakat ito ng demonyo. At pangatlo, ginagawa kang busy para wag kang makapasok sa intimacy. Ako po naniniwala, hindi makapasok sa intimacy with God ang isang taong mababaw ang prayer life, hindi na nagpipray, at hindi rin babad sa salita ng Diyos. You cannot enter. Why? Because these two major things, your prayer life and word life, is your ticket, your passes to enter into with having intimacy with God. How's your prayer life now? How's your word life? Pag ikaw mo nakarinig sa salita ng Diyos, ina-apply mo kaagad. Ito ho ang problema ng marami. Dalawang klaseng tao po ang nakikinig ng salita ng Diyos. Isang wise, isang foolish. The wise believer, siya po nakikinig ng salita ng Diyos, ina-apply agad. Yan ang wise builder. Okay, may bagyo, may pagsubok na dumating, hindi siya natitinan. Subalit, ang isang, ang foolish, mangmang, nakarinig ng salita ng Diyos, hindi na-apply. Dumating ang bagyo, dumaha, hinampas ng malakas na hangin ng kanyang bahay, ang kanyang buhay, siya po'y nawasak at lubusan ang pagkawasak. Mga kapatid, we are now in a crucial season. Ang pangyayari sa Israel ngayon ay isang hudyat na pinakita sa atin ng Panginoon sa Matthew 24, ang kanyang nalalapit na pagdating. Kung ako sa iyo, kapatid, pakinggan mo ang mensaheng ito, tumutok at umupo ka dyan, makinig kang mabuti. Sapagkat itong mensahe ngayong gabi na mapapakinggan mo, ito ang magiging make or break ng pagiging mananampalataya mo. Sit down and listen carefully. You can never enter into the intimacy with God if you don't have a deep prayer life and a deep word life. Pasok mo yung dalawang yan, papasok doon. Okay, malinaw? So, how to defeat the flesh? There are biblical prescriptions on how to defeat the flesh. Number one, letter A, deny it. Okay, wag natin pagbigyan. Pagka mangungusap na naman yung laman, you deny it. Letter B, crucify the flesh and its desires. Tandaan natin sa Galatia 5:24 at pinatay na ng mga nakapag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati ang mga masamang hilig nito. Hindi ang Diyos ang magpipigil at titigil at sisira sa iyong mga kahinaan. Ikaw ang magdesisyon. Tonight, make a decision. Lord,
I want to stop. I'm making decision to stop this sin. I want to stop this bad habit. You need to make a decision dahil ang decision mo, siya ang magiging basihan ng Panginoon ng kanyang pagkilos at kanyang pag-release ng grasya sa iyo para pagtagumpayan mo ito. Number 3, live for God's cause. Galatians 2:20, so I'm crucified with Christ, you're dead to self, dead to sin. Pangalawa, it's no longer I, but Christ lives in me. Manifest Christ through your life. Number 3, and the life I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself for me. You're living for Christ. The reason why we exist, mga mananampalataya, pakinggan niyo po ako. Ang tanging dahilan, ba't buhay ka at buhay ako? Para mabuhay tayo para kay Kristo. Pag sinasabing mabuhay para kay Kristo, mabuhay sa kanyang kapurihan, kaluwalhatian, karangalan, higit sa lahat sa kanyang kaluguran. Yan lang po ang dahilan. Bakit buhay pa po tayo hanggang ngayon? Malinaw mga kapatid, this is a continuous daily process. Araw-araw po, let's live for God's cause. Not for our cause, not for the cause of anyone, but for God's cause. Letter D, offer ourselves to God. Okay, total surrender to God. These are biblical prescriptions na kung saan mapagtagumpayan natin ang laman. Sabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians 15:31, I die daily. Dapat araw-araw tayong patay sa ating sarili. Mga kapatid, itong laman na ito, kailangan natin dito sa mundo. Ingatan natin siya, pero huwag nating pagbigyan ng kanyang mga nasa, sapagat ang nasa nito ay ang mga bagay sa libutan na siya naman pinapangunahan ng kalaban. Dapat clear sa atin yan. We need to stop being a carnal believer. If you are for God, then be for God 100%. Okay? Kailangan alisin lahat ng mga bagay sa buhay natin na hindi kinalulugdan ng Diyos. Surrendering and yielding to God must be done on a daily basis. Araw-araw po isuko natin ang buhay natin sa Diyos, lalong-lalo na yung mga kahinaan natin na siyang naging dahilan para naman tayo manghina sa Espiritu. Letter E, be a slave to righteousness, not allowing any part of our body to be used by the enemy to commit sin. Our lives should be exclusively for God's use only. Simula sa araw na ito, magdesisyon tayo. Wala nang ibang gagamit sa buhay ko at wala nang ibang pagtutunan ng buhay ko, kundi ang paglilingkod lamang sa Diyos, ang bigyan siya ng kapurihan, kaluwalhatian at karangalan, kaliguran sa kanyang buhay, sa aking buhay. Yan po ang aking nag-iisang layunin. At mangyayari lamang yan kung tayo po'y maging alipin ng katuwiran. Letter F, live in holiness. This is God's divine calling to all His people. Mga kapatid, we discussed in our previous study in 1 Peter 1:15-16, but just as He called you is holy, so be holy in all you do, for it is written, be holy because I am holy. Ang panawagan ng Diyos ay ang kabanalan at dapat tayong maging banal sa lahat ng ating ginagawa. Mga kapatid, there is a challenge in these crucial times. While the world is decaying, while the world is living in sinfulness and wickedness, kung mapapansin niyo po, ang mundo ay pasama ng pasama. But there is a word in the Bible, in the book of Revelation, in the last days, ang masama ay lalong magpakasama, ang banal ay lalong magpakabanal. Mga kapatid, if you want to defeat the flesh, live in holiness by the grace of God. 1 Thessalonians 4:3, it is God's will that you should be sanctified. Sa Tagalog, kalooban ng Diyos na kayo mabuhay na mayroong kabanalan. You're seeking for God's will. Live in the center of, do you want to live in the center of God's will? Because living in the center of God's will is the safest place on earth. And how? It is God's will that you should be sanctified. Living in holiness. Now, tingnan natin. Sabi ng iba, imposible maging banal. Hindi po ng Diyos ipapagawa ang isang bagay na hindi po natin kaya at hindi niya tayo sasamahan. 1 Thessalonians 4:7-8, for God did not call us to be impure, but to live a holy life. This is our calling, living a holy life, not living in sin. Marami yung iba hindi naintindihan ito, nagpapatuloy pa sa pagkakasala. Tandaan mo, kapatid, namatay si Kristo sa iyo para tubusin ka sa kasalanan mo. Ngayon ikay tinubos na, babalik ka ba sa pagkakasala? Yan po'y malaking kamangmangan. Hindi po tayo tinubos ni Kristo para bumalik sa kasalanan o gumawa ng kasalanan. Tinawag tayo ng Diyos hindi para magkasala muli, kundi tinawag tayo ng Diyos para mabuhay sa kabanalan. Tanong,
Paano ako mabuhay sa kabanalan sa gitna ng mundong punong-puno ng kasamaan at kasalanan? Ito ang sagot. Therefore, anyone who rejects this instruction does not reject a human being, but God, the very God who gives you His Holy Spirit. Ibinigay ng Diyos sa iyo ang banal na Espiritu. Kaya nga pinadala ko ng Diyos sa iyo ngayong gabi para maintindihan mo, work with the Spirit, work with the Holy Spirit so that you will not gratify, so that you will not do, you will not perform the lust of the flesh. Yan ang trabaho ng God, Holy Spirit. Pangalan niya palang Holy Spirit. What's the purpose of God, Holy Spirit? To make us holy. To do the will of God. To walk in the light of God. To walk in the ways of God. To walk according to the Word of God. Mga kapatid, ito ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung kayo po nakikinig sa akin ngayon at mayroon pang ginagawa na hindi tama at alam mo na mali talaga at alam mo na ayaw ng Diyos, putulin na. Tapusin na. Kasi magiging hadlang yan sa pamumuhay mo sa kabanalan. At kung meron pang ginagawang hindi tama, yan ang magiging daan at entry point ng demonyo para patuloy kang gawing mahina at hindi ka makapasok sa breakthrough mo. Sayang naman. Our lives on earth is not extending. Every day na lumilipas, bawat araw na lumilipas, isang hakbang papunta sa kamatayan. So let us maximize every moment, every day, every hour, every minute, and every second of our lives. Gawin natin fruitful. Magdala tayo ng kaluluwa sa Diyos. Mabuhay pa ng may kabanalan sa Diyos. Now, look at this. If we live in holiness and righteousness, what will happen? Number one, God will work in our lives to fulfill His good purposes in us. Gagawa ang Diyos. Philippians 13, for it is God who works in you to will and to act in order to fulfill His good purpose. Nakita po natin, Diyos ang may alam na magandang plano at layunin sa buhay natin. Siya din ang gagawa. At makakagawa lamang siya kung tayo po nabuhay na may kabanalan. Ganyan ang sinasabi nung nakaraan, a holy God can only operate in the life of a holy man. How can we be made holy? Through faith in Christ Jesus and walking and living in holiness. Okay, we know that in all things God works for the good to those who love Him, who have been called according to His purpose. Pangalawa, if we live a holy life, okay, living in righteousness and holiness, we shall see the Lord. Ito naman ang ating main goal, di ba? Kaya tayo sumampalataya kay Kristo because gusto natin siyang makita ng mukhaan pagdating ng araw ng paghukom. We should be determined to make every effort to live in peace and holiness. Look at Hebrews 12:14. Make every effort to live in peace with everyone and be holy. To be holy, without holiness, no one shall see God. I rest my case. Ito po ang sabi ng Panginoon. Pag walang kabanalan, di mo makita ang Diyos. Mga kapatid, I want you to take this message seriously. Pagkatapos ng mensaheng ito, pumunta ka sa isang sulok, isang lugar na tahimik, makipag-usap sa Diyos, magpalinis sa Diyos. Bakit? Malapit nang dumating ang Panginoon. Matthew 5:8, blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are those who live a holy heart, pure heart, they will see God. Tingnan natin, ano ba sa mga buhay natin ang dapat nating alisin na siyang nag-contaminate sa atin. Letter G, if you want to defeat the flesh, pursue Christ-likeness. Our ultimate destiny is to be like the Lord Jesus Christ. For those God foreknew, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Our destiny is not a place, it's not riches, it's not the things of this world, because this world will be burned, will be destroyed by the Lord. Our ultimate destiny as a believer of the living God, if you claim yourself as a believer of Christ, your ultimate destiny is to pursue Christ-likeness. Christ-likeness, ang mabuhay katulad ng Panginoong Jesucristo. To prove to you, 1 John 2:6, it says, whoever claims to live in Him must live as Jesus did. Ang sino man nagkasabing sila nasa Diyos, mabuhay silang katulad ng Panginoong Jesus. Maging sa araw ng paghuhukom, we have the confidence to face the Lord. Why? In 1 John 4:17, this is how love is made complete among us, so that we will have confidence on the day of judgment. In this world, we are like Jesus. Oh, my friends, mga kapwa ko mananampalataya, at ibahagi niyo po at ipasa ang mensaheng ito sa bawat isang kaibigan niyong born again, Christian ba siya, o whatever. Ito ho, mayroon kang lakas ng loob na kaharapin ang Diyos sa araw ng paghuhukom. Dahil sa mundong ito'y nabuhay kang katulad ng Panginoong Hesukristo. Ang akin pong panawagan, at alam ko ito ang panawagan ng Diyos sa bawat isa sa atin,
ito na ang takdang panahon na ating seryosohin, paigtingin, palalimin ang ating relasyon sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita, pananalangin at intimacy sa Diyos. Magdala ng maraming kaluluwa sa Panginoon at mag-commit ng ating sarili sa Kanyang gawain. Sapagkat ang buhay po sa mundo ay hindi po pahaba. Bawat araw na lumilipas, paiksi ng paiksi. At walang nakakaalam sa atin kung kailan po tayo kukunin ng Panginoon. Subalit kung tayo man ay kukunin ng Diyos anumang oras, anumang araw, we have this confidence in us. We are bold enough to face God and say to Him, Lord, I did everything that you want me to do. At dapat ang ating marinig sa pagharap natin sa Diyos, sasabihin ng Panginoon, well done, my good and faithful servant. Mga kapatid, ito po ang puso ng Diyos na Kanya pong binabahagi sa atin sa gabing ito. Kung mayroon pa tayong mga bad habits, mga practices, mga kaisipan, mga damdamin, okay, kung mayroon man nakasakit sa atin, magpatawad na po tayo. Kung mayroon man tayo mga kaisipan, alam natin di tama, alisin na po natin. Palitan natin ng Philippians 4:8. You pure, noble, true, okay, praiseworthy, yan po ang ilagay natin kasi yan po ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. Now, we've studied Christ's purpose to live for God's cause. Number one, His food is to do the will of the Father. Focus po siya sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. He only lived on earth 33.5 years, but that 33.5 years life was so powerful that until this very moment, we still feel the impact of Christ's ministry. Number two, to finish the work assigned to Him. Napaka-committed. Jesus Christ, our Lord and King, live a purpose-driven life. Siya po ay hindi nagsasayang ng panahon. Ito po ang pinakitang pattern ng ating Panginoong Jesucristo. Wala siyang sinasayang na panahon. Patuloy niyo pa akong lahat, pero maraming mananampalataya nagsasayang ng panahon at oras. Sa halip na nagbababad sa salita ng Diyos, sa pananalangin sa Diyos, nakikinig ng salita ng Diyos, kung ano-anong ginagawa. Mga kapatid, naway dumating tayo sa punto, lalong-lalo na sa pagharap natin sa Panginoon, wala tayong pagsisisihan. I'd rather pray now and enjoy later rather than enjoying now and we're going to pray later. Mamili kayo, dalawang choices. You enjoy life with your flesh, but you will pay later, or save ka man, you will regret later. Why? Because God is worthy to be praised. Pagharap mo sa Panginoon, manghihinayang ka sa lahat ng oras, sa lahat ng pagkakataon na hindi mo ibinuhos ang iyong the best na paglilingkod, the best na pag-aaral sa salita ng Diyos, the best na oras ng pananalangin intimacy sa Diyos. Pag hindi mo ginagawa ito, at hindi mo minamaximize, at hindi ka naglilingkod to the maximum level, hindi ka nagka-function to the maximum level as a believer of Christ, regrets, okay, is already waiting for you. At yan ang pinakamasaklap sa lahat, ang panghihinayang paglilingkod ng the best sa Diyos. Subalit kung binigay mo ang the best mo sa Panginoon, Ecclesiastes 9:10, namang ginagawa pagsikapan mo at gawin ito ng buong husay, sa daigdig ng mga patay, wala nang gagawa nito at mag-iisip. Everything you do something for God, you give your very best as if it is your last. Mga kapatid, get ready. Because the word, well done, my good and faithful servant, will be for you. Number 3, he was sold out to the commands of the Father. Ito yung mga focus ng Panginoon, to do the will of God, to finish the work of God, sold out sa salita ng Diyos. What he had seen and heard from the Father are the only things he executed. For I did not speak on my own, but the Father who sent me commanded me to say that I have spoken. I know that his command leads to eternal life. So whatever I say is just what the Father has told me to say. Ang salita ng Diyos ay nagdadala ng buhay na walang hanggan. Ganyan sinasabi ko na nakaraan. Isa pong dahilan, tumingin ka sa aking kapatid, please, eyes on me please. Isa po sa dahilan ng existence natin, bakit tayo buhay pa hanggang ngayon bilang mananampalataya, ay ang magdala ng mga kaluluwa
sa kaharian at sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Jesus came from heaven to earth to show us the way back to the Father, back to our original position to take dominion. Mga kapatid, ito lang po ang laman ng puso ng Diyos, magligtas ng kaluluwa, ng mga kaluluwa. Kung ito ang focus ng ating Panginoong Hesukristo, hindi ba't dapat ito rin ang focus ng mga mananampalataya ni Kristo ngayon? Ano ang pinagkakaabalahan mo? Yan ba ang vision ng Diyos? The vision of God is very clear, to save all mankind. At yan din po ang dapat inaatupag ng marami sa atin. Marami hong may mga Bible study, umabot na ho ng 1 taon, sila-sila pa rin walang nadagdag. Marami pong churches nag-i-exist ngayon, sila-sila pa rin walang nadagdag. Mga kapatid, it's now time to arise. Go to your neighbor, call your friend right now. It's now time to arise, to call your family members, your relatives, and share the gospel to them. Pagkatapos po ng itong pangangaral na ito, huwag kayong mahiya, huwag kayong matakot. Sabi ni Pablo, for I am not ashamed of the gospel of God, because it is the power of God unto salvation. Ang isang tao na sumampalataya kay Kristo, siya po'y bibigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan at hindi na siya kailanman maitatambog sa impyerno. Subalit ang isang tao na wala pang pananalig kay Kristo, walang relasyon sa Diyos, gaano man siya kabutit, gaano man siya kasipag sa kanyang relihiyon, ang taong yan ay sentensyado na. Gusto nyo ng verse? John chapter 3, verse 16 to 18. So, ibig sabihin, the moment that person dies, kahit gaano mo siya kamahal, gaano mo siya kakilala, didiretso siya sa impyerno. Ang task mo ngayong gabi, bilang mananampalataya, kung ito hindi mo ginagawa, ikaw po ay nagkakasala kasi ang tama, pag alam mo, sa mananampalataya, mataas ang accountability natin. Ang isang bagay na tama, di natin ginawa, tayo nagkakasala. Ano ba ang tama? Magbahagi ka na sa salita ng Diyos, magdadala ka ng kaluluwa sa Panginoon. Bakit isang kaluluwa nagbalik loob sa Diyos, buong kalangitan ay nagbubunyi, nagpupuri, nagkaselebrate. Ito po ang kagalakan ng Diyos. Hindi ang Diyos nagkagalak dahil ikaw naging matagumpay. Hindi siya nagkagalak dahil ikaw ay yumayaman. Hindi siya nagkagalak dahil ikaw ay marami ng ari-arian. Ang lahat ng yan ay mawawala sa oras ng iyong kamatayan. Nagagalak ang Diyos kung iyong nagampanan ang tunay mong responsibilidad bilang mananampalataya. Ano ito? Share the gospel of the kingdom and bring souls to the kingdom. Ang tunay na kingdom advancement is not invading places. It's not invading departments or it's not invading countries or nations. Ang tunay na kingdom advancement is sharing the gospel to a person, receiving the Lord Jesus Christ as its Lord and King and Savior of his life. At pag pinaghari niya na ang Panginoon sa kanyang buhay, yan po ang kingdom advancement. Naghahari ang Panginoong Hesukristo sa buhay ng isang tao. Hindi yung mundo, hindi yung mga bansa. Nagkaintindihan tayo. Kaya you can be part of the advancement of God's kingdom kung ikaw ay tatawag pagkatapos nito sa iyong kaibigan, sa iyong kamag-anak, sa iyong nanay, sa iyong tatay, sa iyong kapatid, at ibahagi sa kanilang salita ng Diyos pag tinanggap nilang Panginoon, then you are already part of the advancing, or you're already part of the warriors, of the people of God who are advancing the kingdom of God on earth. Kami ho, marami yung mga mananampalataya ngayon, nag-i-exist. Tinatawag ang sariling believer pero hindi nag-win ng kaluluwa. Magtanong-tanong po kayo. Because pwede kang believer sa iyong kaisipan, you are doing a different thing. Na palagi aming sinasabi. If winning souls is no longer part of your agenda as a pastor, as a believer of Christ, you better sit down and check your priorities. Because the priority of God is to win souls for the kingdom. To win souls and bring people, snatch people from hell. Pag hindi na yan kasama sa agenda mo, kayo may lingkod ng Diyos o mga naglilingkod sa Panginoon, you better check your vision. You better revisit your vision. Why? Because ang ultimate reason bakit tayo nandito para maging ilaw at asin sa libutan. Nagets ba?
Yan lang po ang purpose natin, ilaw at asin. Ano ibig sabihin? Maging patotoo para mga tao ay manumbalik sa Diyos. Pag hindi na natin ito ginagawa, magtanong-tanong na po tayo. Baka, successful naman ako, Pastor. Totoo. You can be successful in a wrong assignment. Pwede ka maging successful, don't you know? Ikaw ay mayaman, ikaw ay umasenso doon sa lupa, at hindi ka na nagwiwin ng kaluluwa. Hindi galing sa demonyo yan. Because even the devil offered the Lord Jesus Christ riches on earth. Have you remembered that? Matthew 4, verse 10. In-offer ng demonyo. Kaya hindi lahat ng kayamanan na mayroon ng isang tao, lalo ng isang mananampalataya, na hindi na nagwiwin ng kaluluwa ng mga kaluluwa at hindi na nabubuhay sa katuwirang kabanalan. Na yung maasenso at yung mayaman, abay magtanong-tanong kayo. Kasi demonyo man ay pwedeng magpayaman sa isang tao. Pero wag lang siyang mapalapit kay Kristo at wag niyang magawa ang assignment na binigay sa kanya ng Diyos. Mga kapatid, ito po ang salita ng Diyos. Oras na para lumakad sa katuwirang kabanalan, alisin ang karebeldihan, alisin yung katigasan ng ulo, kayabangan, na para bang ikaw lang ang mahalaga sa Diyos. Maraming mga mananampalataya ganun mag-isip. Hindi ko kailangan ng pastor, hindi ko kailangan ng sino man tao. Kailangan ang Diyos sapat na. You are killing yourself. Why? Pag ganyan ka na mag-isip, okay? Napuno ka na ng sarili, napuno ka na ng laman, oras na para lumuhod at magsisi ka. Kailangan mong bumalik sa iyong katinuan. Okay? Go back to your senses and repent and return to what God wants you to do. Look at John 5:19, Jesus gave them this answer. Very truly I tell you, the Son can do nothing by himself. He can do only what he says his Father doing. Because whatever the Father does, the Son also does. Mga kapatid, si Kristo wala ibang ginagawa, kundi yung nakikita niya lang sa Ama. I want you to understand this. Ano man ang gusto ng Diyos at pinapagawa sa atin ng Diyos, yun lang ang gawin natin. Ano pang iyong makitang ginagawa ng iba, tandaan mo kapatid, if you do the things that God wants you to do, it is called destiny. The Lord will bring you to your destiny. The Lord will work with you. And the Lord will confirm your message with signs, wonders, miracles, and healings. Why? Ang tunay na ministry, watch me now, ang tunay na ministry ay ministeryong sinasamahan ng Diyos. A ministry without the presence of God, no matter how good it is, no matter how people appreciate it, pag ito po hindi sinasamahan ng Diyos, walang manifestation ng kapangyarihan ng Diyos. That ministry is just a ministry in the flesh, not a ministry in the Spirit. Because the moment a ministry is done in the Spirit, the manifestation of God's glory, power, signs, wonders, and miracles are evident. Pagka wala pong ganyan, wala pong mga buhay ng mga tao nagbabago, ang mga buhay ng mga tao ay lalo silang napapalapit sa Diyos, nagiging submissive sa mga leaders nila, sila nagiging obedient sa salita ng Diyos. That ministry is a ministry in the Spirit. But a ministry in the flesh will only lead people sa mababaw na pamamaraan, hindi nagbabago ang buhay, pero napaka-demanding na humingi na kung ano-ano sa Diyos, pero hindi naman malalim na salita ng Diyos sa panalangin sa Diyos, lalo tigit sa lahat, walang intimacy sa Diyos. That kind of ministry, I call it personally a ministry in the flesh. If we pursue Christ's likeness, we can secure God's promises. So pinag-usapan natin that all the promises of God, sabi ng Bible, are all yes in Jesus. Okay, let me read to you 2 Corinthians 1:18-20. Mabilis lang po. But as surely as God is faithful, our message to you is not yes and no. For the Son of God, Jesus Christ, who was preached among you by us, by me and Silas, and Timothy was not yes and no, but in him it has always been yes. Okay, for no matter how many promises God has made, they are yes in Christ, and so through him the amen is spoken by us for the glory of God. John 6:27, do not wait for food that spoils, but for food that endures to eternal life, which the Son of Man will give you. For on him God the Father has placed his seal of approval. Watch me now. Kailangan nating mabuhay katulad ng Panginoong Jesucristo.
Dahil ang silyo ng approval ng Ama ay inilagay sa Kanya. At kung tayo ay nabuhay, naintindihan niyo na ngayon, bakit kailangan natin mabuhay katulad ni Kristo? Bakit ang ultimate destiny natin is Christ-likeness? Because the Father wants to place His seal of approval in us. Because if we are approved to the Father, then the devil cannot harm us, cannot touch us. We become untouchable, immovable, unstoppable, powerful against the devil. Christ-likeness nga. At si Kristo walang ginagawa kundi humayo ng humayo araw-araw para magligtas ng maraming kaluluwa at ipahayag ang paghahari ng Diyos sa buhay niya at sa buhay ng bawat isa. Mga kapatid, I raise my case. If you are living your Christianity and not pursuing Christ-likeness, you better stop and check where you are heading at saan ka ba papunta? Kung ang iyong pamumuhay mananampalataya ngayon ay papunta sa pagiging katulad ng Panginoong Jesucristo, purihin ng Diyos. Pero pag ang iyong pamumuhay mananampalataya ay hindi papunta sa pagiging katulad ni Kristo, kundi pagtupad ng mga pangarap mo, maging mahinahon ka, mag-isip-isip muna. If we want to secure God's promises and divine approval, we need to do the following. Mabilis lang po ito. Number 1, we must be in the nature of Christ. Madalas ang prayer natin, ano sabi natin, we pray all these things in the name of Jesus. Praying in the name of Jesus, mentioning that powerful name, mangyayari lang at magaganap ang kapangyarihan at masasagot ang iyong panalangin. Because declaring, I pray all these things in the name of Jesus, pag sinasabing you're praying in the name of Jesus, you must be in the nature of Jesus. How? 1 John 2:6, New English Translation. The one who says he resides in God ought himself to walk just as Jesus walked. Being in the nature of Christ is securing the answers and the best things from God on earth in our lives. Hindi po ang Diyos maramot. Ang Diyos po ay generous. Kanya ang buong mundo at kaya niyang ibigay sa iyo anytime, anywhere ang pangangailangan mo. But you must be in the nature of Jesus. Kaya nakita nyo, only Jesus Christ, our Lord and King, is pleasing in the eyes of the Father. Kaya walang prayer si Kristo na hindi niya sinagot. Ano mang himala ang kanyang kailangan, anytime, anywhere, ginagawa ng Diyos. Ito rin ang gusto ng Panginoon na makanta ng bawat isa sa atin. Pangalawa, we must walk in the ways of Christ. 1 Peter 1:15-16, but just He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, be holy because I am holy. Walk in the ways of Christ. The ways of Christ is holiness and righteousness. Number 3, we must live in the center of God's will. Matthew 7:21-23, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter into the kingdom of heaven, but only the one who does the will of my Father who is in heaven. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did not we prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles? Then I will tell them plainly, I never knew you, away from me, you evildoers. We must live in the center of God's will. What is living in the center of God's will? It is God's will for you to be sanctified. It is God's will for you to be holy. Mga kapatid ko kay Kristo, huwag po kayong umalis, magstay po kayo at ibahagi niyo ito sa iba. Mabuhay ka sa gitna ng kalooban ng Diyos. And living in the center of God's will is simply living in holiness and righteousness. Isa pong kahindik-hindik at hindi kaaya-ayang pangyayari yung masyadong mataas ang expectation mo na sa pagharap mo sa Diyos, i-reward ka niya. But only to find out, i-deny ka niya sapagkat hindi ka nabubuhay sa katuwirang kabanalan. Ano sa buhay mo ngayon ang dapat nang tigilan? Ano sa buhay mo ngayon ang alam mong hindi niya kinalulugdan? Ngayon matapos ang pagtuturong ito na hindi mo maalis yan. Kasi yan ang magiging patuloy na daan at lagusan ng demonyo para patuloy na wasakin ang buhay mo. Isara mo yan ngayong gabi at iyon na yan tanggalin. Umanda ka. Ngayong gabi rin mismo, ang Diyos ang magpapamalas ng kadakilaan niya pagpapala sa buhay mo. Number 4, we must obey God's word for us to become the dwelling place of God. Obedience to the word of God will make us the dwelling place of God. John 4:21-23, whoever has my commands and keeps them is the one who loves me. The one who loves me will be loved of my Father, and I too will love them and show myself to them.
Then Judas, not Judas Iscariot, said, "But Lord, why do you intend to show yourself to us and not to the world?" Jesus replied, "Watch me now. Anyone who loves me will obey my teaching. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them." My friends, hallelujah. Purihin ng Diyos, nakarinig ka ngayong gabi. You want to secure the approval of God, and you want to receive the blessings from Him, the fulfillment of His promises, obey God's word, so that you will become the dwelling place of God. Purihin ng Panginoon sa ating pong pagwawakas ngayong gabi. Ito po ang panawagan ng Diyos at ito po ang salita ng Diyos. Mabuhay na po tayo sa katuwirang kabanalan. Dahil ito lamang ang hinihiling sa atin ng Diyos at sa pamumuhay natin sa katuwirang kabanalan, mabuhay tayong katulad ng Panginoong Kristo, and we will become the light and salt of this world just like Him, the light of life. Then we will become the light so that people will come to the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, and they will worship Him, and they will establish His rulership over their lives. Then we are now part of the kingdom advancers, giving glory, honor, and pleasure to our King. Pagpalain lahat ng Panginoon ang inyong pagkainan, patuloy na mag-uumapaw ng maraming pagkain para makapagbahagi kayo sa iba. At saan man kayo pumunta, samahan kayo ng Diyos. Ano man yung ginagawa, pagpalain kayo ng Diyos. Kalaki pa inyong pamilya. Sa mga pastor, i-bless kayo ng Panginoon. Let's go back to our vision. Let's live a life of purpose and a life of vision so that sa ating mga pinapangunahan ay madala natin sa ating destiny na walang iba kundi ang mabuhay katulad ng ating Panginoong Hesukristo. Mahal ka ng Diyos. Mahal po namin kayo at patuloy tayong maglingkod at magpuri sa Kanya. In Jesus' powerful name, this is our declaration, and we decree that it will happen in our lifetime. In Jesus' name, amen and amen and amen. Shalom!